Hello mga kaimo, this is Pai in South Korea. Anyong, kumusta po kayong lahat? Naku, tingnan nyo ang jiwan ko, ang sarap-sarap talaga ng kain niya. Yes, very yummy. Ngayon ay gumawa ako ng summer young radish kimchi. Isa ito sa pinakapaborito ko na kimchi. Sadyang yung paggawa nito ay hindi po masyadong maanghang. At saka yung ginagamit ay fresh or yung dried na pula na sili. So pinapakita ko sa inyo ngayon, ito yung tinatawag na Seoul green cabbage dito. And then yung isang pack ay young radish po yon. So inalis ko lang po yung nasa puno. And then yung young radish ay ganito lang po yung gagawin. Parang hiwain natin 3 beses. Kung tingnan nyo ito parang ang dami niya, pero actually pagkatapos mamaya sobrang konti lang nito. Tapos ko na hiniwa, so lalagyan natin ito ng asin. 1/2 cup ng asin po yung ginamit ko. Sea salt po na asin kung mayroon kayo, mas maganda. Hinalo-halo ko lang saglit and then saka ko naman dinagdag yung natira. Pagkatapos niyan ay lalagyan natin ito ng tubig. Nasa mga 3 cups po ng tubig yung nilagay ko. Tapos hahayaan lang natin ito ng nasa mga 2 oras. So habang hinihintay natin ito, ihanda natin yung ibang mga ingredients. So ibabad lang natin ito, again, 2 oras po. Madali lang po itong gawin, so maghiwa na tayo ng sibuyas, 1 piraso lang yung ginamit ko. Ganito yung pagkahiwa kasi i-mixer natin ito mamaya. Pagkatapos niyan ay naghiwa din ako ng bawang. 4 na pirasong bawang po yung ginamit ko. Isama din natin ito sa mixer. And then, konting loya lang po. By the way, sino sa inyo nakagawa na ng ganitong kimchi? Pagkatapos ay yung sili naman, fresh na sili yung gagamitin natin, so 6 na piraso po ito. Masarap din yung dried na pulang sili. And then, 1 pirasong carrot. Hiwain lang natin ito sa maninipis. Ready na yung ibang ingredients, kailangan ko lang munang baliktarin ito. So every 30 minutes, babaliktarin natin. Napansin nyo, kumonti na, diba? And then pagkatapos ay gagawa tayo ng puree. Naglagay ako ng 2 cups ng tubig at saka 2 kutsara ng glutinous rice powder. Papakuluan lang po natin ito. And then kailangan nating palamigin bago natin ihalo. Ngayon naman ay i-mixer na natin yung ibang mga ingredients. And then nilagyan ko lang ito ng 3 kutsara ng anchovy sauce or fish sauce. Again, yung nilagay ko dito ay yung bawang, sibuyas, luya at saka yung pulang sili. Itong mixer na ginagamit ko ay pang kimchi lang talaga ito. Ganito sila dito, halos lahat sa kanila may mixer talaga para sa paggawa ng kimchi. Pero alam nyo yung mga generation ngayon, mas gusto nilang bumili na lang sila ng kimchi kaysa gagawa sila. Anyway, pagkatapos ng 2 oras, ganito na kailangan nating hugasan ito. 3 or 4 na bisis ko yata itong hinugasan. Tingnan nyo, sobrang konti na lang talaga. Mas gusto ko kasi sana yung madami na yung gagawin ko para isahan na lang. Kasi kahit abutan ng 2 buwan ng ganitong kimchi, okay lang po. Pero mas masarap siya kainin within 1 buwan lang po. Anyway, pagkatapos natin itong hugasan, kailangan muna nating i-drain. And then ito na yung minixer ko na ibang ingredients. Nilagay ko na rin yung puree na ginawa natin. Haluin lang natin ito ng maigi. Pagkatapos niyan ay ilagay natin yung carrot na hiniwa. Wala kaming spring onion kaya hindi ko nalagyan. By the way, naglagay ako ng 1 kutsarang sugar pampabalansi ng lasa. Pagkatapos ay nilagay ko na yung young radish at saka yung Seoul green cabbage. Haluin lang natin ito ng maigi. Siyempre, titikman nyo po kung okay sa panlasa ninyo. Actually, okay na po ito yung ganito lang pero nagdagdag ako ng 1 kutsara pang chili flakes. Kahit hindi na po nyo lagyan, masarap na. Gusto ko kasi yung may konting anghang pa siya. Next time, ipapakita ko rin pala sa inyo paano gawin yung young radish water kimchi. May water kimchi pa kasi kami, kaya ganito na kimchi yung ginawa ko muna ngayon. Again, yung palangganang ginagamit ko ay pang kimchi lang po ito. Nag-sprinkle ako ng sesame seeds, nakakadagdag kasi ng sarap ito. Kung wala kayong sesame seeds, okay lang din po. Ayan, ready to eat na. Kain tayo mga kaimo. Titikman ko na at alam nyo, ang sarap-sarap talaga. Napaka-crunchy pa niya. Kung napansin nyo yung intro ko kanina na si Jiwan, ang sarap-sarap ng kain niya. Actually, kumakain ako ng hapunan pagkatapos ng trabaho kasi gabi kasi yung work ko today. At yun, lumapit si Jiwan sa akin at kumain. Nakita ko ang sarap-sarap ng kain niya kaya sabi ko kunan ko siya. Kaya hindi po fake yun, nasarap siya sa pagkain ko. Totoo talaga yun.
Anyway, ito lang muna may pakita ko sa inyo ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kits po tayo ulit bukas. Bye everyone. Annyeong. Kamsahamnida.